Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na posibleng planado ang lumalabas sa balitang may namumuong civilian military junta at isa sa mga posibleng kasama dito ang paglalabas sa mga video ni dating Congressman Zaldi Co. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Walang magandang patutunguhan ang civilian military junta. Yan ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa gitna ng mga panghihikayat ng ilang grupo sa ilang individual na sumama sa nasabing military adventurism. Pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't think it will apply, meaning yung good results or output or outcome mangyayari rito. Sinabi ni Lacson na labag sa mga umiiral na batas ang gusto ng grupong kumausap sa kanya na total government reset. Yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Hindi naman naniniwala si Lacson na unstable ang gobyerno. Talagang may namamantalan lang raw sa issue sa politika para pabagsakin ang pamahalaan. Posible nga rin anyang orchestrated o planado ang mga lumalabas na balita laban sa administrasyon para lalong magalit ang publiko at matuloy ang junta. Dahil ang mga natatanggap niyang panghihikayat ay hindi lang isang beses kundi sunod-sunod. A series Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Zaldi Co. Tapos hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated, mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na mukhang coordinated or orchestrated and calibrated. Naniniwala naman si Lacson, posibleng kasama rin dito ang mga inilabas na video ni dating Congressman Zaldi Co. Yun ang analysis ko. That's my own analysis. Hindi ko sinasabing yun ang hard fact. Ano? Yun ang, kasi series Parang yung pulo, parang yung pag-percolate, parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.